Araw po tayo ay merong iba't ibang pinakaharap. Araw-araw. Hindi lang araw-araw, kundi maya't maya. Ano ang ibig ko sabihin? Sana dadala tayo ng hindi lang minsan, kundi may mga problema, may mga pagsubok, may mga pangangailangan. Yan lahat ng yan ay isa sa pag-atake. Okay? So, kapag hindi natin alam kung paano natin ito haharapin o i-handle, kita nyo, lagi tayo magiging talunan. Hindi tayo ang tatawag ng Diyos. Gano'n lang tayo. Magiging talunan tayo. At hindi tayo kailanman magiging victorious. Ate Princess. Video, picture. Picture na may video. Bakit? Hindi kami lang dito. Ate Princess. Susunod natin pray ay ikaw tatawag ka kung sino susunod na pray ha. Wag. Children Ministries. Para ano. Pero kasi yun mga Right, bata. tatlo po mga guys. Tatlo ang teacher dito guys, ang mga bata guys. Tatlong Si mga teacher. bata, Princess, andal si Princess. Tingnan mo guys ito, nakatali Kapag mo magpe-pray tayo, Okay. God bless po. mga bata. Kasi ang salitang sana ay kapag sinasabi natin yun sa Panginoon ay hindi pa tayo sigurado sa sinasabi natin. Pantay ang diablo. Ang kaaway ninyo ay parang yung umuungal at ali-alipin na naghahanap ng malalaga. Okay? Labanan ninyo siya. At pagpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos, tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Walang patutunguhan ng buhay mo. Wala kang nais na maabot o marating. Ang isang buhay Kristiyano ay merong dapat naaabot o nararating. Talaga kaya maraming talunan, hindi talaga nagiging victorious sa buhay. Kaya maraming mga Kristiyano lumilisa sa mundong ito, hindi talaga natakamit, hindi na-enjoy ang buhay Kristiyano. The reason why? Dahil hindi sila naging seryoso sa salita ng Diyos. Habang ipinarito sa mundong ito, buhay ka, ang kaaway ay laging nagbabantay sa iyo. Kapag may nakakitaan ka niya ng gagabutas na kasalanan, ibabagsak ka niya. Kung totoo yan, napataw si ate yan, ihuhulog ka niya. Totoo, ihuhulog ka niya, ibabagsak ka niya. Pagkalunin ka niya. Kaya nga sabi niya, sinaparito para pumatay, magwasak, magnakaw. Lumago. Paano ka lalago? Kailangan mong ang sanggol ba, kung sana siya magtitimpla ng gatas. Di ba? Kaya sabi doon, katulad ng isang sanggol, tayo'y palaging dapat nananabik, nauuhaw, nagugutom. Ito yung katangian niya, lagi siyang mayroong, ano ba sa English ang gutom? Hungry? Hungry, gutom. Hunger, kagutom. Kagutuman. Angry, galit yun. Galit ka sa pagkain. Kaya angry. Di ba? At tingnan natin. So sabi doon, manabik lagi tayo. Ang pananabik natin dito, nagbabasa ka Biblia. Kama, kasandal may unan, nagbabasa ako. Para yung aking espiritu, bago humiga, merong lamang pagkain. Kasi hihimlay ang iyong espiritu na merong laman sa salita ng Diyos. Kaya kung maglakbay man ang kaluluwa mo, ang magdadala sa iyo yung salita ng Diyos na iyong binasa. Kita nyo yan, ang dami-dami nating hindi nalalaman, ginagawa. Kala natin, sapat na, meron tayo. Hindi ho, kailangan natin ito. Kailangan nating mapangalagahan. Kung paano nyo inaalagahan, i-maintain natin yung ating lakas na spiritual. So, di ba ang mikata tayo, may lakas ng ngalan mo. So, doon nagmumula.
So ito yung pag-aaral na ginagawa natin. Ito yung pagbabasa ko po ng Bible para may turo ko sa inyo. Kasi yung lakas natin ay magagaling sa Biblia. Karunungan natin, lakas natin, panlaban natin, Biblia. Hindi mo ito malalabanan sa iyong pagsakaraan ng sarili mong lakas. Kundi ang kaaway malalabanan natin, mamagitan ng